Hinimok naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang publiko na labanan ang fake news, lalo na kaugnay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Sa July 6 na ang inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hinimok ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang publiko na labanan ng maling impormasyon o fake news. Ito ay dahil magiging limitado ang access ng media sa House Prosecution Team sa sandaling mag-umpisa na ang impeachment trial. Ibig sabihin, kung walang makapagbabalita ng mga kaganapan, posible rin ang paglaganap ng maling impormasyon. Alam pa naman po natin yung ating mga House Prosecution Team, pag nag-umpisa na po ang trial, medyo limited na po yung access ng media sa kanila. So the way to update the public and engage with the media para makapagbigay po tayo ng hindi lang po accurate information but truthful information. Lumalabas din kasi sa isang pananaliksik na 46% ng mga sinurvey na Pilipino ay kulang ang kaalaman sa kung ano-anong ebidensyang saklaw ng nakaambang impeachment laban kay Vice President Duterte. Ayon din sa isang political scientist, posibleng may kinalaman sa kakulangan ng kaalaman ng mga Pinoy hinggil sa impeachment ang paglaganap ng maling impormasyon. Beginning with the House impeachment proceedings hanggang ngayon na nag-convene yung impeachment court, lumalangoy sa mga fake news yung ating mga kababayan in almost all platforms. And this is a challenge not only for the House prosecution team but also the Senate as an impeachment court. Kasama sa grounds for impeachment ng BC ang kanyang naging pagbabanta sa isang live broadcast na ipaa-assassinate sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasali rin ang umano'y korupsyon dahil sa irregularidad sa confidential funds na aabot sa 500 million pesos sa ilalim ng Office of the Vice President habang nasa 112.5 million pesos naman noong siya ay kalihim ng Department of Education. Kasama rin ang panunuhol, unexplained wealth, destabilization at iba pang umano'y kaugnay na krimen. Kaya naman ayon kay Adyong, ang 11-member House Prosecution Panel para sa impeachment kasama ang spokesperson nito, nakahanda ring baliin ang hindi tamang naratibo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na press briefings para tiyaking magiging maalam ang publiko. Ang pinaka-purpose po talaga ng House Prosecution Team is to give clarity to the public. All of us should also help in preserving the sanctity of the impeachment court, meaning we need to combat the fake news, no? Dagdag pa ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ang mga impormasyong ilalahad sa isasagawang press briefing ay sila mismo sa panel ang magiging source. Kaya't panawagan ni Adyong sa publiko maging aktibo sa fact-checking at kung ano-anong impormasyon ang tama at mali para maiwasan ang paglaganap ng maling impormasyon hinggil sa impeachment trial ng BC. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.